nga si Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre sa Department of Justice para sampahan ng kasong inciting to sedition at unlawful utterances ang dating Pangulo. Sabi ni Torre walang halong politika ang kanilang ginawang hakbang, kundi maliwanag na may paglabag sa batas ang mga binitiwang mga pahayag ng dating Pangulo. Alam nyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa ito para tilingan ang politika. Wala kami politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws. Nalapas nila sa ating mga batas. Hindi ko pwedeng lapastanganin lang yun ang gano'n-gano'n na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight, palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, eh bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave crimes, sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang may walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming may pinal ako, inciting to sedition. Inciting to sedition naman talaga. So, inciting to sedition at unlawful utterances po. Samantala, idiniit ni Senator Bato de la Rosa na ang mga naging pahayag ni dating President Duterte ang pawang mga biro lang at di na dapat pang seryosohin pa. Parang hindi nyo kilala si Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, tagal na siya presidente. Ngayon, hindi na siya presidente. Yung mga biro niya gano'n, biro na yun, klaro, biro. Huwag niyo paniwalaan yung biro yun, klaro. Sinabi naman ni Congressman Adyo na no one is above the law at ang pahayag nito ng presidente ay kailangan din maimbestigahan. Cases na ma-file or maimbestigahan na yung ganitong klaseng problema. But if we believe in the phrase that no one is above the law, it should be applied to everyone. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Ano nga ba ang naging pahayag ni dating President Rodrigo Duterte, kaugnay sa mga senador, na naging usap-usapan ngayon, hindi lang sa telebisyon, maging sa social media? Sama-sama nating panoorin at alamin. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Senador ngayon para mabakante. Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin
baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Marami po. Marami, Mayor. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad, itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Tumindi ka nga, girl. Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag na? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung
Nakita kami few days before the filing. I passed by Bacolod. Nagtungo nga si Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre sa Department of Justice para sampahan ng kasong inciting to sedition at unlawful utterances ang dating Pangulo. Intelligence. Sabi ni Torre walang halong politika ang kanilang ginawang hakbang, kundi maliwanag na may paglabag sa batas ang mga binitiwang mga pahayag ng dating Pangulo. Alam mo dito, this is beyond politics. This is beyond politics. Wala akong isipin na ito ay politika at ako'y Yung mga ginagawa ito para Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo ang sabihin yung Ilocano. Skip the thing. Tapos na nga nila Proper anymore. nasa limelight, palaging Sabi ka, nagbibigyan ng ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga talk sinasabi. about who you are at Filipino ka. Sa ngayon, ang sa amin is unlawful Ito talaga, kaya niya kung gusto maging dagdagan ng senador, DOJ ang kanilang attorney, mga nakikitang- in-law. May walang sedition, sir. Unlawful Pero utterance. may pinapilala ko, inciting to sedition. Mas inciting to sedition naman talaga. So, inciting to sedition tsaka unlawful utterances. Samantala, idiniit ni Senator Sin Bato de la Ren Rosa Ilonggo. na ang mga naging pahayag ni dating President Duterte ang pawang mga biro lang at di na dapat pang seryoso. Padakon mo na si... Parang hindi nyo kilala si Pangulong Duterte. Hindi naman sa pangalan. It's not because Siya na siya I'd presidente, like to... hindi na siya presidente. Gusto ko na talaga na Yung mga may biro niya gano'n. representation. Biro na yun, klaro, biro. Dapat lang. Dapat. Huwag niyo palimutaan. Papanalo yung tayo biro ng... lang, klaro. Para... Alam Sinabi mo, naman ni Congressman kapatid tayo. Anyo na no one is above the law Ang at ang Pilipinas, pahayag nito hindi mo ng nang sabihin Presidente na ay kailangan din maimbestigahan. Patakbo ka, lahat taga Davao lang. Cases na ma-file or maimbestigahan na yung It ganitong ain't klase. that way. But if we Kung believe in naging the phrase that presidente no ka one na, is above the gusto mo law, i-distribute it should be yung applied to everyone. Contrary Para, dito sa well, deklarasyon ni Presidente represented Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjojoke lamang Pag-usap siya. tayo doon. Part lamang ng Ilocano, rhetorics ng political Waray. speech. Ano nga ba Siguro- ang naging pahayag ni dating President Rodrigo Duterte kaugnay sa mga senador na naging lahat. usap-usapan ngayon, hindi lang sa telebisyon, So, maging sa social media? Sama-sama natin Susunod. panoorin at alamin. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Kailangan ipakilala ko to. Nakakamot ako eh. Senador ngayon parang katituro ng... May pera ka bang? Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ito ang gastos, wala pa akong katuna. Alam mo, ang istorya nito, ang pero kawawa naman was a military. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat, kaibigan namin. Pero parang common friend. Talking of opportunities, military the only way to do it is to parang maluwang na pasabugin na lang natin yung biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato, itong sa sunod ko, pinasa niya doon sa abogado kay Jimboy Alili, is a practicing lawyer, teniente yun, is really very bright. Pagsalo ng bola, marunong talaga to. Namatay. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial. Nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay. Maybe sa social life niya. Yes, Mayor. Puta, siguro bola, sa babae. Putaw? Bakal? Bola ng ano. O bakit namatay? Huwag mong kalimutan yan, sir. Kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Bakit talagang sinadya na milakasan ng husto?
Baka may pustahan sa ganung laro ngayon. Galing kay Bato yung bola eh. Hindi ko na kailangan. Kaya pag siya si Bato, dapat magpakilala sa akin. Ang kalaro ninyo, baliktad. Huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Kasi ako mismo, kasi doon namatay. Hindi ako napapatawa. Mag-introduce sa akin. Nangyari. Pabaliktad. Doon natumba kaya ako, hanga talaga ako nito. Minsan yung nag-iisip noon ako siguro, patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. May asawa ka naman, no? Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na kaya ka ng kalit-silitsi ang buhay na. Huwag ka lang mano, ha? Siya. Yung akin, nandito siya. Siya yan. Kaharap ko. Kasi hindi ako PDP siya. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan. Isa ka na no? Itong ano ba? Yung Chief of Police. Sitwasyon sa pinakamatagal kasi Cagayan de Oro. Taga-Davao. You know what is really very almost mayor noon. Kakagraduate lang ito na sa PMA. Na-assign sa Davao. Sad. Tapos yung asawa, itong PDP was a creation malapit talaga of the politicians. Hindi sabihin bata-bata. Mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Ano ngang maidagdag? Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano, ha? Hindi ako nagpapatawa. Alam mo, mga walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Bato, Councilor Balaba. Balik yan sa... Gawin mo. Yes, sir. Kaya, minsan magsabi ko, tapusin mo na. Kailangan, sir, kanina pa natin ng gusto. Political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa naman ang... Alam mo, sa totoo lang. Magprangka-prangka. Mabuhay ka, Girly Balaba. Walang sundalo na hindi pumamatay. Mabuhay ka, Girly Balaba. If you are assigned in a certain si Rudy Duterte, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Wala mang Malaysia yan. Naka-record yan eh. Sa panahon ni... Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Sabihin mo, pagdating ng Girly Balaba, sino? Promotion conference. Kaya ba nito? Huwag. Panahon niya, rape, huwag na kayo ambisyon. Rape, 4. Panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan. So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. For the hindi na kailangan sabihin mo na ako magsabi. Western Visayas. Pagka medyo magulo, may nakita ako tao na talagang apektado yung performance. Merong go. Talagang tapos ka. Lahat. Lawyer. Lahat yan. Walang ano. Lahat. Almost to the point of impatient yung ano niya. Pero yung, ano ba tawag na? Extra judicial killing, basta nakita ko yung wala man tayong extra killing lang. At minsan na, sino nag-invento niya? Very long time ago. Hindi ito noon pa. Bakit may ambisyon siya? Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics. And his keen interest. And nandito na ba?
Kikita ko yung kumpleto na kayo. Pagsasalita niya. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Few days. Maka-Duterte ito before the filing. Tsaka, passed by. Talagang maka-Duterte ito. Tulong nga si Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre sa Department of Justice para sampahan ng kasong inciting to sedition at unlawful utterances ang dating Pangulo. Sabi ni Torre walang halong politika ang kanilang ginawang hakbang, kundi maliwanag na may paglabag sa batas ang mga binitiwang mga pahayag ng dating Pangulo. Alam mo, hindi ito, this is beyond politics. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa ito para hilingan ang politika. Wala kami politika dyan. Talagang pwede na statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws. Lalabas sa ating mga batas. Ay, yung arte. Tapos tanganin lang yun ang gano'n-gano'n na lang. Lalo na, sabi ng palaging tao yung nasa limelight, palaging nagbibigyan ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for green cards, Kausapin mo sa amin is unlawful utterances. Nasa case bill up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng Hindi yan madrama. DOJ, ang Frank na ito sa mga nakikitang kung kilala May niyo. walang sedition, sir. Unlawful Meron utterance. kami pinapilala ko, inciting to sedition. Diretso. Inciting to sedition naman talaga. So, inciting to sedition tsaka unlawful utterances po. Samantala, idiniit ni Senator Bato de la Rosa Ganito na lang. ang mga naging pahayag ni dating President Duterte Para marami ang pawang ang mga tao biro lang natin. at di na dapat pang seryoso Every pa. meeting, Parang hindi nyo kilala si Baka Pangulong sa Duterte. lawag. Tagal na siya presidente, ngayon hindi na siya presidente. kailangan punta na tayo Yung lahat mga sa biro lawag. niya, gano'n. Biro kayo, klaro, biro. Karawan tayo. Huwag niyo palimutaan yung biro. Baka sa sunod sa Sinabi Bicol, naman ni Congressman Adyong na no one At is least, above the law para sigurado at ang pahayag talaga na ng mayroong- Presidente ay kailangan ding natin alam maimbestigahan. kung ano ang Cases na ma-file or maimbestigahan na yung ganitong klase. diskarte ng mga tao doon. If we believe in the phrase that Baka no one is pupunta above the lang. law, Kung it should be tayo lang, applied to punta tayo everyone. lang. Contrary dito sa deklarasyon ni Ngayon, sa Presidente Digong, Davao. ay kitang-kita ng tao na nagjojoke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Ano nga ba Ticket, ang naging pahayag ni dating President Rodrigo Duterte kaugnay sa mga senador na naging usap-usapan ngayon, hindi lang sa telebisyon, maging sa social media? Sama-sama nating panoorin at alamin. June Ibasco. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? May pera tayo. Senador ngayon para mabakante. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Robin. Pero, pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Ticket lang. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Pasa mo lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Itong sa sunod ko. Pero wag kayong mahusay na yung abogado isang flight na puro practicing lawyer. And is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Kasi pag mag-take off yan, trial, kabila, magsige, dasal, mahulog sana yan. Mawala na ko ng tao. Maybe sa social life niya, at siguro sa babae, intervals, intersperse. Punta kayo ng
Mindanao. Huwag mong kalimutan yan, sir. Yan ang hindi na ako nagluloko talaga sa iyo. Parang, ano ako. Kung maano kayo sa Attorney Lambino, kindly drop by our place. Hindi ko na kailangan. Bongo, siya dapat magpakilala sa akin. Bato, baliktad. Si Bongo kasi mayaman talaga to. Bandera. May printing. Kasi ako mismo, walang problema nito sa na siya ang mag-introduce sa akin. Propaganda. Pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. Noon siguro, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Asawa ka naman. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. Kaya ka ng kalitsi-litsi. Seriously now. Magabi na. I'd like to remind again everybody that nandito siya. You know, democracy kaharap ko was really conceived by our forefathers, PDP siya, to be one that is really working. Nag-iisa ka na lang, no? Kaya nga, itong demokrasya, sitwasyon sa, I'm talking about election, Cagayan de Oro. The president, you know what is really very, for about 6 years, din alis almost, and for the mayor and the rest of the officials of government. Sad. Elected. Mabuti yan eh. So it is intended, itong PDP, mahirap kasi, may mga, was a creation, politiko na medyo may of the politicians, mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Wag ninyong ano yan. Dyan, baski sa ating grupo, ako naging PDP, na presidente ako. Tapos, alam mo sa ito lang, what is very shocking to me. Really, look for somebody na hindi naman sa pang-ano ha. Hindi ako nagpapatawa. For what is right. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Councilor. Urang ano ito. Balaba. At least may... Lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Totoo. Kaya nagkamali ito ng trabaho. Nagpare ay sana ito pero kailangan alagaan natin ng husto. Pastor na lang. Kung magsalita ito, political lang. Nakikinig ako dito. Wala nang PDP doon. Siya lang, babae pa. Hindi ko kaya habulin ang utak. Mabuhay ka, Girly Balaba. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Mabuhay ka, Girly Balaba. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan si Rudy Duterte, ibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte. Wala mang malisya yan. Ilang paso ka. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Kunting awa naman. Girly Balaba, sino? Attorney Lambino. Kas kamay. Talagang tagal na nagtatrabaho ito sa PDP. Huwag na kayong mag-ambisyon. Very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP. Helping the candidates for the asking nothing in return. I visit, but he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, tao na talagang, yan ang merong noon pa, go. Noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente. Almost to the point of impeachment. Alam mo kung bakit siya yung ano niya? Ibasco? Ano ba tawag na? John. Hindi, isabi na natin ang totoo. Basta nakita ko yung dumating na ang panahon. Gusto talaga niya mag-survey sa tao. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Very long time ago. Trabaho ko. Hindi ito noon pa. May ambition siya. One day, not necessarily yung pagkamayon.
but I heard him